Sa video na to, ipapakita ko sa inyo at tuturo kung paano kumuha ng online appointment sa PSA para kumuha ng inyong birth certificate, SENOMAR o marriage contract o death certificate gamit ang inyong cellphone. Pumunta lang po kayo sa inyong Google Chrome at i-type ninyo ang PSA Online Appointment System. Pag nasa page na nila kayo, may makikita kayong icon na ganito. I-click nyo lang po. Tapos pumunta kayo sa pinakababa. Pag nakita nyo yung agree, click nyo lang yun. And click next. Dito, pipili lang kayo kung anong purpose nyo sa pagpunta doon. Pwede kayong mag-register dito para sa PhilSys ID. Sa example na to, kunyari kukuha akong birth certificate. Piliin ko lang to. Sa region, pipiliin nyo kung anong region ang lugar kung saan kayo kukuha. Example ko na lang region 1. At sa Calasiao ako kukuha. And then mag-proceed na po kayo. Dito ilalagay nyo lang ang first name, maiden name. Complete po dapat ang maiden name. Kapag babae po ang kumukuha ng birth certificate at married na siya, ang kailangan nyo pong ilagay ay yung apelyido niya nung dalaga pa siya. Kung ano yung nakalagay sa birth certificate niya, yun po ang ilagay nyo dito. Kahit nakasal na po siya. Importante po dito sa email yung active at mabubuksan nyo dahil doon nila isi-send ang confirmation ng appointment nyo. At mobile number. Sa mobile number naman, hindi naman talaga to kailangan. Wala naman silang sinusend dito pero maglagay na din kayo. Click nyo lang po yung agree button, checkbox, and then click next. May darating na one-time verification sa inyong email. Kopyahin nyo lang po yung number at ilagay nyo doon sa PSA appointment site. Mapupunta na po kayo sa page. Dito po sa page na to, pwede kayong kumuha kahit ilan kung para sa inyo ang kukunin nyo. Kukunin ko kunyari birth certificate at ilalagay nyo ang relationship. Kung sarili nyo ang kukunan, self po ang piliin nyo. Dito sa spouse, father, mother, son, daughter, grandparent, grandchild, kahit ilan po ang kunin nyo sa loob ng isang araw. Pero sa authorized representative, may limit po itong 2 tao lamang. Pagkatapos sa limit po na yun, sa loob ng isang araw, kinabukasan pa po kayo makakuha ng ibang authorized representative kung kukuha kayo ng maramihan. Sa tutorial na to, self-pipiliin ko. Pwede po kayo magdagdag ng certificate, click nyo lang po tong add another certificate at dyan nyo ilagay kung anong ibang kukunin nyo. Pero ito muna ang kunyari kukuha din ako ng SENOMAR. Pag nilagay nyo na lahat ng kailangan nyong kunin, click nyo lang yung next. At dito naman sa section na to, pipili lang kayo kung anong date kayo pupunta. Yung naka-highlights na blue, yun po yung available date nila. So itong 29, full na lahat ng slot nila, kaya check ko yung 30. Dito din po ay full na. Dito sa 31, meron pa silang slot para sa alas 3, kaya itong pipiliin ko. Dito nga pala sa appointment, pag alas 3 po ang pinili nyo, pumunta po kayo ng at least 30 minutes before your appointment. Pag okay na po, click nyo lang yung confirm. And then click next. Scroll nyo lang po pababa. Pwede na po kayong mag-print ng cert
application form. Pero na parang ganito, para pagdating nyo doon, hindi na po kayo mag-fill up doon. Pero kung wala kayong printer o malapit na printing shop sa inyo, meron naman pong available nito at libre sa mismong PSA. At kung may printer po kayo, i-print nyo na din po yung appointment form nyo. Ganito po ang itsura nyan. Pero kung wala kayong printer o malapit na printing shop, pwede nyo pong ipakita na lang ito sa guard. Dahil nakalagay naman po dito na digital o printed copy ay pwede. Kung sakaling maklose nyo man po, kaya importante na active ang email nyo. Doon nyo po pwedeng makita yung copy nyo ng appointment. Katulad nito. I-view appointment nyo lang. At makikita nyo ulit, babalik kayo sa page na yun. Kung sakali man na mali ang time na napili nyo at gusto nyo mag-reschedule, meron din po ng button na nasa email nyo, itong reschedule. Yes. Pumili lamang po kayo ng ibang date kung kailan kayo talaga makakapunta. For example, February 5, pipili ako 9 AM. Then click next. At automatic mapapalitan na ang appointment nyo. Kung nakapag-print na po kayo ng appointment nyo nung una at nag-reschedule kayo, kailangan nyo pong i-print ang bago nyong appointment form. Dahil mayroon pong nakalagay dito na date. Ganun lamang po kadali ang mag-online appointment sa PSA. Mas mabilis na po ngayon ang proseso nila dahil nga online at hindi ka napipila ng matagal. Sana po nakatulong.